Ang titulo ng pelikula ay Terra Nova. Simulan na natin. 2 siglo, ang Earth ay nasa bingit ng pagbagsak ng kapaligiran, labis na pag-unlad, at siksikan. Dahil imposibleng ayusin ito, ang mga siyentipiko ay gumawa ng proyektong Terra Nova, na nagpapadala sa mga tao ng 85 milyong taon pabalik sa panahon upang simulan ang sibilisasyon. Sana maging maayos na ito sa pagkakataong ito. Habang naghihintay ng kanilang turn, ang mga tao sa lungsod ay kailangang magsuot ng mga espesyal na maskara upang harapin ang maruming hangin at kailangan nilang mamuhay sa ilalim ng mahigpit na tulad militar na pagpapatupad ng batas. Ang isang bagong panuntunan ay nagpapahintulot sa mga pamilya na magkaroon lamang ng 2 anak, ngunit sina Jim at Elizabeth ay lihim na may 3, Josh, Maddie, at Zoe. Isang araw, nagmamadaling pumasok si Maddie sa apartment at binalaan ang kanyang pamilya na nakita niya ang population police sa gusali. Nang marinig nilang may kumatok, mabilis na itinago ni Elizabeth si Zoe sa isang air vent. Pumasok ang pulis at sinimulang guluhin ang apartment, ngunit wala silang nahanap. Aalis na sana sila nang biglang umiyak ang isang natatakot na si Zoe. Binuksan ng isang opisyal ang vent at hinawakan si Zoe. Dahilan para mawala ng kontrol si Jim at inatake ang mga pulis. Ang mga opisyal ay madaling madaig siya at si Jim ay ipinadala sa isang maximum na kulungan ng seguridad sa loob ng 8 taon. Pagkalipas ng 2 taon, binisita ni Elizabeth si Jim sa bilangguan para sabihin sa kanya na nabigyan siya ng lugar sa ika-10 pilgrimage sa Terra Nova, ngunit hindi siya pinapayagang dalhin si Zoe. Bago umalis, binigyan niya si Jim ng maskara dahil ang hangin sa bilangguan ay nagpapasakit sa kanya. Sa loob ng maskara ay nakahanap si Jim ng laser cutter na mabilis niyang ginagamit para makatakas. Sa kanyang paglalakbay sa downtown sakay ng tren, inalis niya ang tracker ng pulis sa ilalim ng kanyang balat. Nang makarating siya sa kanyang destinasyon, nakita niya ang isang bag na iniwan ni Elizabeth para sa kanya na may peking ghee, baril, at maraming pera. Sa istasyon ng portal ng oras, Maddie, ipinasa ni Josh at Elizabeth ang security check. Hindi nagtagal ay dumating si Jim sa pamamagitan ng pagtatago sa ilalim ng isang kotse at ang kanyang ay pumasa din sa tseke. Pagkatapos ay binayaran niya ang isang empleyado upang dalhin siya sa isa pang espesyal na bag na iniwan ni Elizabeth para sa kanya. Pumupunta si Jim upang makihalubilo sa naglalakbay na karamihan, ngunit nakikita siya ng seguridad sa kamera. Nang sa wakas ay nahanap na niya ang kanyang pamilya, nakipagpalitan siya ng mga bag kay Elizabeth. Sa sandaling iyon ay kinalagad siya ng mga gwardiya mula sa linya para sa interogasyon, kaya naghintay si Jim hanggang ang lahat ng kanyang pamilya ay tumawid sa portal upang mag-react. Siko niya ang mukha ng gwardiya, nagnakaw ng baril at tumakbo sa gate. Sa isang segundo lang, lumilitaw si Jim sa nakaraan kasama ang iba pang mga manlalakbay. Agad siyang pinalibutan ng mga sundalo at sinubukang suklian ng kutsilyo ang bag ni Jim sa pag-aakalang may mga armas ito. Kaagad na pinaalis ni Jim ang sundalo habang sinusuri ni Elizabeth ang bag, ipinakita si Zoe na nakasuot ng maskara. Pagkatapos ang mga manlalakbay ay dinala sa kolonya kung saan sila ay tinatanggap ni Commander Taylor. Ang kolonya ay lubhang nangangailangan ng isang doktor at dahil si Elizabeth ay isa, pinayagan siya ni Taylor na panatilihin ang 3 anak. Ang tanging karanasan ni Jim ay bilang isang pulis kaya siya ay nakatalaga sa detalye ng agrikultura. Ang pamilya ay binigyan ng bahay at habang sila ay naninirahan, napagtanto nilang si Zoe ay naligaw. Natagpuan nila siya sa labas na masayang nagpapakain ng ilang mga dinosaur. Aksidenteng binuhat siya ng mga hayop mula sa lupa, ngunit natumba siya ng hindi nasaktan. Kinabukasan ay nakilala ni Josh si Sky na ipinakita sa kanya na may butas sa gate. Lumabas sila ng kolonya at lumalangway sa talon. May ilang mahiwagang bato na may mga gintong simbolo at hiniling ni Sky kay Josh na itago ang sikreto dahil ayaw ni Taylor ng mga tao sa lugar na ito. Sa klinika, sinuri ni Elizabeth ang isang walang malay na magnanakaw na nagngangalang Carter na binaril. Kapag tinawag siya ng Guardianan Sixer, biglang tumalon si Carter at naglagay ng laser cutter sa lalamunan ni Elizabeth. Ginamit siya bilang isang kalasag upang ihulog ng bantay ang kanyang sandata at kunin ito para sa kanyang sarili. Umalis si Carter sa klinika at napansin ni Jim na kahina-hinala siya, kaya hinabol niya ito sa palengke hanggang sa mahawakan niya ito. Matapos kunin ng ibang mga gwardiya si Carter, dinala ni Taylor si Jim sa talon at sinabi sa kanya na ang Sixers ay isang splinter group na may agenda na nagmula sa 6th Pilgrimage na may lihim na supply ng mga armas. Ginagawa rin niyang bahagi si Jim ng puwersang pansiguridad ng Terra Nova. Sa pagkakataong iyon ay napansin nila ang 2 sasakyan na papalapit sa kolonya, kaya nagmamadali silang bumalik sa kanilang sasakyan para habulin sila. Nagpaputok ang Sixers. Inilalantad na sila ay talagang tumatakas mula sa 2 malalaking dinosaur. Ang isa sa mga hayop ay bumaba, ngunit ang isa ay namamahala upang kainin ang isa sa mga Sixer. Pagkatapos ay tinamaan ng dinosaur ang isa sa mga kotse, kaya tumalon si Taylor para makaabala ito habang papasok ang mga sasakyan sa kolonya. Kapag ligtas na ang lahat, kinuha ni Jim si Taylor at pinapasok din siya para mabaril ng mga gwardiya ang dinosaur para takutin ito. Ang pinuno ng Sixers Mira ay gustong iligtas si Carter at nag-aalok ng meteoric na bakal bilang kapalit. Ito ay lumabas na kontrolin ng Sixers ang quarry, kaya tinanggap ni Taylor ang deal.
Di nagtagal pagkatapos nilang umalis, ang Sixers ay inatake ng isang dinosaur at tumakbo sila palayo na iniwan ng isang kotse. Narinig ng grupo ni Josh ang ungol at sinubukang bumalik, ngunit natuklasan nila na ang mga piyesa ng kanilang sasakyan ay ninakaw ng Sixers. Nakita nila ang abandonadong sasakyan sa malapit at napansin ang dugo sa tabi nito. Sa sandaling iyon ay lumitaw ang dinosaur at ang mga kabataan ay pumasok sa loob ng kotse kung saan nagtatago din ang isang duguang Sixer. Gusto na nilang umalis sa sasakyan pero nasira na ng dinosaur ang makina kaya maghintay na lang sila. Sa kolonya, napansin ng mga nag-aalalang magulang na nawawala ang mga bata at nag-organisa ang mga gwardiya ng paghahanap. Pagsapit ng gabi ay mas maraming dinosaur ang lilitaw at sinimulang sirain ang kotse kaya ang mga kabataan ay nagpaputok ng mga armas ng Sixers. Ang sapat na pagbaril ay nakakatakot sa mga dinosaur at iniisip ng isa sa mga kabataan na sapat na itong ligtas na tumakbo pabalik sa kolonya. Ngunit nakakailang hakbang lang siya bago siya atakihin. Halos wala na siyang buhay nang mahanap siya ng team ni Taylor. Hindi nagtagal, inatake muli ng isang dinosaur ang kotse ng mga kabataan at hinawakan ang isang patang lalaki sa kanyang paa. Si Josh at Sky ay lumabas at nagpaputok para lamang sa pangalawang dinosauro para mapatumba sila gamit ang buntot nito. Sinubukan ng isa pang teenager na abutin ang kanilang dating sasakyan at inatake din, kaya kailangang tumakbo si Josh para protektahan siya. Marami pang mga dinosaur ang lumitaw at pinalibutan siya. Ngunit sa kabutihang palad ay dumating ang koponan ni Taylor at tinakot ang mga hayop gamit ang mga laser. Iniligtas din ni Josh ang kanyang anak mula sa isang pag-atake sa tamang oras at lahat ay makakabalik ng ligtas. Pagkaraan ng ilang gabi 3 sundalo ang lumabas sa mga tarangkahan upang kumuha ng mga panustos. Gayunpaman, dapat nilang ihinto ang sasakyan kapag na-flat ang gulong. Bigla silang inaatake. Kinabukasan, hinanap ng pangkat ni Taylor ang mga nawawalang sundalo at nakita silang lahat ay patay na at puno ng dugo ang kanilang mga mukha. Dinala ang mga bangkay sa klinika at napagpasyahan ni Elizabeth na ang mga lalaki ay inatake ng nasa itaas. Nakahanap si Jim ng claw sa buot ng isang sundalo at ibinigay ito kay Dr. Malcolm na magpapatakbo ng ilang pagsubok. Pag-uwi ni Elizabeth sa gabi, ipinaalam niya kay Jim na nakahanap sila ng bagong species ng maningila. Inamin din niya na nakipag-date siya kay Malcolm bago nakilala si Jim. Nang maglaon, kapag ang mag-asawa ay nagsisikap na maging intimate, nakarinig sila ng kakaibang hiyawan sa labas. Lumabas sina Jim at Josh upang mag-imbestiga at maghanap ng ilang lumilipad na reptilya. Binato sila ni Josh ng bato, ngunit nagalit ito sa kanila at umaatake sila. Ang mga lalaki ay nakakuha ng ilang mga gasgas bago sila nakabalik sa bahay at lumipad ang mga hayop. Kinaumagahan, kinumpirma ni Malcolm na tumutugma ang mga gasgas sa mga peklat sa mga patay na sundalo. Hindi nagtagal, lumipad ang mga nilalang sa kolonya at nagsimulang umatake sa mga residente. Nagtakbuhan ang lahat para magtago at buti na lang walang namatay, pero maraming sugat. Sama-samang lumipad ang mga hayop at hindi maintindihan ng mga lokal kung ano ang ikinatakot nila. Nagawa ng mga sundalo na mabaril ang isa at kinuha ni Malcolm ang katawan upang pag-aralan ito. Ipinagpalagay niya na ang mga nilalang ay lumilipat mula sa ibang rehiyon. Nakinumpirma ng matagpuan ng kanilang scanner ang libu-libong mga hayop na ito sa kabubatan. Naalala ni Taylor na noong itayo nila ang kolonya ay nakakita sila ng mga kabibi sa lupa na nagpabunga sa lupa. Ibig sabihin umaatake ang mga nilalang dahil ito ang kanilang pinagmumulan. Para makahanap ng solusyon, kakailanganin nila ng 2 buhay na spesimen para pag-aralan ang mga ito. Lumabas si Jim kasama ang isang team at dinala nila ang mga kinakailangang specimens. Matapos pag-aralan sila Malcolm at Elizabeth, nalaman nila na makakagawa sila ng isang malakas na pheromone na maaaring makaakit sa lahat ng mga nilalang mula sa kolonya patungo sa ibang lokasyon kung saan sila maaaring mag-breed. Sa gabi, libu-libong mga lumilipad na hayop na ito ang umaatake sa kolonya at dahil ang mga siyentipiko ay nagtatrabaho pa rin sa pheromone. Lahat ay kailangang magtago sa kanilang mga tahanan. Hindi nagtagal ay pumasok sila sa bahay ni Jim sa pamamagitan ng mga lagusan at pinatumba ang crush ni Maddie na si Mark. Mabilis na dinala ni na Josh, Maddie, at Sky ang katawan sa isa pang silid para lamang matuklasan na nakalimutan nila si Zoe. Kasalukuyan siyang nagtatago sa ilalim ng muebles at sinubukan siyang iligtas ni Josh. Ngunit hinaharangan siya ng maliliit na dinosaur. Sa kabutihang palad, nagawa niyang itulak ang mga ito at nailigtas si Zoe kapag siya ay atake. Kapag handa na ang pheromone, inilagay ito ni na Jim at Taylor sa likod ng isang kotse at ispray ito para masundan sila ng mga nilalang sa isang bagong lokasyon na matagumpay na maalis ang mga ito. Mamaya sa Outpost 3, isang scientist ang naglalaro sa paligid ng isang green beetle. Sinundan niya ito palabas ng gusali at nabangga ang isang dinosaur na agad niyang nilamon. Hindi nagtagal Elizabeth. Dumating si Taylor at isang sundalo upang mag-imbestiga dahil nawalan sila ng komunikasyon sa kanyang outpost. Napansin nilang bukas ang gate at mumunguya ang mga kable. Sa loob ay may nakita silang mga tala na nagsasabing huwag lumabas at hindi ito panaginip. May mga ingay na nagmumula sa isa pang kwarto at paglingon nila sa loob ay may nakita silang 2 tao na nakatali sa mga lamesa bago hinarangan ng isang babae ang bintana. Hindi niya maalala kung bakit siya naroon, kaya lang tumakbo siya sa snow bago pumunta sa lab.
Sa lab, nakita nila ang isang video na iniwan ng namatay na siyentipiko na nag-uusap tungkol sa mga maagang yugto ng pagkawala ng memorya na pinagdadaanan ng lahat sa kanyang koponan, kabilang ang kanyang sarili. Sa pagtingin sa mga tala, may teorya si Elizabeth na nagkamali ang ilang uri ng eksperimento at inanunsyo ni Taylor na nasa ilalim ng quarantine ang outpost hanggang sa malaman nila ito. Si Elizabeth ay nagsimulang magsagawa ng pagsusuri sa lahat ng mga bagay sa lab at pagkatapos ng isang mabilis na tawag sa telepono kay Jim, hindi niya naalala kung sino si Zoe. Kinabukasan ay nag-aalala si Jim dahil wala silang narinig mula sa outpost 3. Ang mga sundalo ay ayaw umalis nang walang utos ni Taylor. Kaya hiniling ni Jim kay Malcolm ang kanyang pribadong sasakyan. Pumayag si Malcolm basta darating din siya, at bago umalis ay binibigyan niya ng ugat si Jim na mumunguya dahil patuloy siyang bumabahing dahil sa sipon. Nang makarating sila sa outpost, nakita nila ang mga dinosaur na kinakagat ang mga wire, ngunit ang mga hayop ay tumakas kaagad nang makita nila ang mga ilaw. Pumasok ang duo sa lab para lamang barilin ni Elizabeth si Jim gamit ang isang sonic rifle. Hindi niya kinikilala ang kanyang asawa, ngunit kinikilala niya si Malcolm at niyakap pa niya ito. Ito ay lumiliko na siya ay nawala 20 taon ng kanyang memorya at sa tingin niya ay nasa medikal na paaralan muli. Pinagmasdan ni Malcolm ang mga tala na ginawa ni Elizabeth bago mawala ang kanyang mga alaala at nalaman niyang may ilang uri ng virus sa lab na ito. Ang pagkawala ng memorya ay ang unang sintomas at kalaunan ay nagtatapos ito sa kamatayan. Nakakita sila ng video na nai-record ni Elizabeth bago mawala ang kanyang mga alaala at naglalarawan siya ng ilan pang sintomas. Sa sandaling iyon nawala ng kuryente at lumabas si Jim na iniisip na ang mga dinosaur ay mumunguya muli ng mga wire. Gayunpaman, nakarinig siya ng kakaibang ingay at may dumaan na anino. Sinundan ito ni Jim sa loob kung saan nakita niya ang mga pinutol na wire at isang walang malay na sundalo. Biglang tumalon si Taylor sa ibabaw ni Jim at nagbanta na babarilin siya dahil nawalan na rin siya ng memorya. Sa pag-akalang nasa digmaan siya, nagtanong si Taylor tungkol sa kanyang pamilya bago pinaalis si Jim. Sa lab sina Elizabeth at Malcolm ay nagsusuri ng mga sample ng dugo at natuklasan na may nag-eksperimento sa gene therapy. Sinubukan ni Malcolm na gamitin ang sandali para halikan si Elizabeth. Ngunit sa sandaling iyon ay pumasok si Jim at hinila siya palayo. Pagkatapos ay sinabi ni Jim sa kanila ang tungkol kay Taylor na kakawala lang at na-curious si Elizabeth na walang sintomas si Jim. Tinulungan ni Malcolm si Jim na ilipat ang walang malay na sundalo, ngunit sa gitna nito ay nawawala rin ang kanyang mga alaala. Sa sandaling iyon ay may lumitaw na dinosaur sa likod nila kaya nagtago sila sa likod ng pinto. Binasag ni Jim ang ilang mga wire bilang pain at tumakbo ang dinosaur para kainin sila. Kaya ikinulong ng mga lalaki ang nilalang. Pagkatapos ay nagsimulang mag-freaking si Malcolm kaya natumba siya ni Jim ng isang suntok. Sa lab nalaman ni Elizabeth sa computer na ang mga eksperimento ay ginawa sa isang lalaking may Alzheimer's. Biglang bumahing si Jim at inilabas ang ugat na ibinigay sa kanya ni Malcolm. Sinuri ito ni Elizabeth sa pag-aakalang ito ang lunas, ngunit negatibo ang pagsusuri. Pagkatapos ay bumahing muli si Jim at napagtanto ni Elizabeth na ang lamig ay pinipigilan nito ang mutated virus. Kaya hinalikan niya ito para ipasa sa kanya. Sa kolonya naghalikan sina Josh at Sky, ngunit inamin ni Jim na iniisip pa rin niya ang kasintahan na iniwan niya sa hinaharap. Pagkatapos ay ipinakilala ni Sky si Josh kay Tom na maaaring magdala ng mga item at mga tao mula sa hinaharap kung magbabayad sila sa kanya ng sapat. Malinaw na walang pera si Josh, ngunit interesado si Tom na magkaroon ng tiwala ng anak ng isang pulis. Hindi nagtagal ay dumating si Taylor sa tarangkahan at sa pag-aakalang ito ay isang kaaway na bansa, pinababa niya ang isang bantay. Nag-aalala si Maddie sa kanyang mga magulang kaya dinala siya ni Mark sa opisina para tanungin si Teniente Washington tungkol sa kanila. Biglang tumalon si Taylor at kinuha si Mark na hostage, pero at least nakilala niya ang Washington. Dahil patuloy na nagtatanong si Taylor tungkol sa kanyang pamilya, kailangang ipaalala sa kanya ni Washington na patay na ang kanyang asawa. Nang marinig ang gayong trahedya, sinubukan ni Taylor na tanggalin ang sarili, ngunit pinigilan siya ng Washington sa pamamagitan ng pagbaril sa kanya gamit ang sonic rifle. Sa umaga, gumising si Taylor sa kanyang mga alaala salamat sa isang bakuna na ginawa ni Elizabeth. Maayos ang lahat at bumuti ang pakiramdam. Samantala si Tom ay lihim na nakikipagkita sa Sixers. Lumilitaw na siya ay nag-espiya para sa kanila at hiniling niya kay Mina na dalhin ang kasintahan ni Josh upang makuha nila ang anak ng isang pulis sa ilalim ng kanilang kapangyarihan. Makalipas ang ilang gabi, nakakita ang mga gwardiya ng gate ng kakaibang gumagalaw sa gubat at hinabol nila ito. Pagkatapos ng ilang pagtakbo, natuklasan nila na ito ay isang maliit na batang babae na nagngangalang Lee. Dinala siya sa klinik kung saan marami siyang sinira hanggang sa magawang kaibiganin siya ni Elizabeth. Ipinaliwanag ni Lee na patay na ang kanyang mga magulang at gusto niyang bumalik sa hinaharap upang manirahan kasama ang kanyang lola, ngunit ipinaalam sa kanya ng mga matatanda na ang portal ay gumagana lamang sa isang paraan. Dahil takot si Lee kay Taylor dahil sinabihan siya ni Mira na masama siyang tao, kinuha ni Elizabeth si Lee para manirahan kasama ang kanyang pamilya. Sa paghihinalang baka isang espiya si Lee, pumunta si Washington at ilang sundalo sa gubat para hanapin ang backpack ni Lee. Bigla silang inatake ng Sixers at naglagay ng patas na laban ang Washington.
Ngunit ang grupo ay nadaig at nahuli. Pagkatapos ay kinuha ng Sixers ang kanilang mga hostage sa kolonya, kung saan sinubukan ni Mira na ipagpalit sila kay Lee. Gayunpaman, nais ng batang babae na manatili dito. Kaya pinakawalan ni Mira ang mga sundalo at umalis ang Sixers na walang dala. Maya-maya ay nagulat ang isang mag-asawa na may pumasok sa kanilang bahay at tumambad sa isang walang laman na nakatagong compartment sa ilalim ng sahig. Naalala ni Washington na ang bahay na ito ay dating kay Mira at ibinalita ni Jim na kailangan nilang hanapin si Lee. Tumakbo sila sa gate at hinuli siya bago siya makatakas. Kinailangan pala kumuha ni Lee ng isang misteryosong lalagyan sa compartment at ibalik ito kay Mira. Na nagbanta na sasaktan ang kapatid ni Lee para kumilos ito. Hindi niya alam kung paano buksan ang lalagyan at walang sinuman ang maaaring magbukas nito sa pamamagitan ng puwersa. Hindi naniniwala si Taylor sa kwento ng kapatid at pinakulong ng mga gwardiya ang babae sa ngayon. Nang maglaon sa bahay ay nakahanap si Jim ng isang tala mula kay Lee na nagsasabing "I'm sorry" na nakikita niyang patunay ng kwento ng kapatid. Nagpasya si Jim na iligtas ang bata, ngunit nang pumasok siya sa gubat, nahulog siya sa isang bitag ng lubid na iniwan ng Sixers at aksidenteng nalaglag ang kanyang baril. Lumitaw ang isang dinosaur at sinubukan siyang salakayin para lamang mabaril ng Sixers. Si Jim ay natumba at dinala sa kanilang kampo, kung saan ipinaliwanag ni Mira na ang kapatid ni Lee ay hindi kailanman nasa panganib. Pinaisip lang niya si Lee para ma-motivate siya. Ibinahagi rin ni Mira na ikinagalit ni Taylor ang ilang napakakapangyarihang tao sa hinaharap na gustong mawala siya. Ang mga taong ito ay mayroon ding anak na babae ni Mira at nagtatrabaho siya sa ilalim ng kanilang mga utos upang protektahan siya. Tumanggi siyang sabihin kung sino ang mga taong iyon at pinabalik si Jim kasama ang kapatid ni Lee. Habang muling nagsasama ang magkapatid, hindi sinasabi ni Jim kahit kanino ang natutunan niya kay Mira. Pagkaraan ng ilang gabi, isang sundalo ang nagsuri sa isang istasyon ng komunikasyon. Pagbukas niya ng pinto, inatake siya at pinatay ng isang dinosaur. Sa umaga, darating ang team para mag-imbestiga at inaakala nilang isa lang itong random na ligaw na nilalang. Ngunit nakakita si Jim ng mga scratch marks sa loob ng gusali na nagpapahiwatig na maaaring ito ay isang bitag. Ang katawan ay dinala sa klinika at nakita ni Elizabeth ang dugo ng isang herbivore dinosaur na ayon kay Jim ay ginamit bilang pain upang maakit ang mandaragit. Ito ay nagpapatunay na ito ay hindi isang aksidente, ito ay pagpatay. Sina Washington at Jim ay nagtatanong sa iba pang mga sundalo at nalaman na ang namatay na lalaki ay may lihim na kasintahan. Pagkatapos ay tiningnan nila ang mga gamit ng biktima at napagtantong nawawala ang kanyang tag. Ang radar ay nagpapahiwatig na ito ay gumagalaw, kaya ang koponan ay pumunta sa gubat upang sundan ang dinosauro na lumunok sa tag. Matapos ang mahabang habulan, nagawang barilin ng grupo ang nilalang at makuha ang tag sa tiyan nito. Ang tag ay naglalaman ng selfie ng namatay na sundalo na magiliw sa isang babaeng may asawa. Ang koponan ay bumalik sa kolonya at tinanong ang babae na tumatanggi na may relasyon. Sa sandaling iyon ay dumating ang kanyang asawa at inamin na alam niya ang tungkol sa pagdaraya ng kanyang asawa kaya pinatay niya ang sundalo. Kinabukasan ay inihayag ni Taylor na ang mamamatay tao ay itatapon mula sa kolonya. Ang lalaki ay ipinadala sa gubat na may lamang isang sandata at isang maliit na backpack. Ilang sandali pa ay natagpuan na siya ni Jim na naghinala na nagsinungaling ang lalaki para protektahan ang kanyang asawa. Inamin ng lalaki na totoo. Kaya't pinasok siya ni Jim pabalik sa kolonya at pumunta sila upang makita ang asawa. Gayunpaman, sinabi niya na hindi rin niya pinatay ang sundalo. Sa katunayan ay nakipaghiwalay siya sa sundalo ilang linggo na ang nakalipas dahil mahilig itong magsugal ng sobra sa bar ni Tom. Pagkatapos ay tinitingnan ni Washington at Jim ang mga record ng pananalapi ng sundalo at matuklasan ang isang tao na may utang sa kanya ng maraming pera. Sa wakas ay may patunay na may illegal na sugal sa bar na yon, agad na inaresto ng mga sundalo si Tom. Habang hinahanap ng team ang bar para sa mga pahiwatig, sinabi sa kanila ng guard na sikuran na nakatakas si Tom. Sina Jim at Taylor ay sumama sa kanya sa gubat at ipinahayag na si Tom ay talagang bumalik sa kolonya dahil ang kanyang pag-aresto ay isang gawa. Si Coran pala ang may utang sa namatay na sundalo kaya naman pinatay niya ito. Itinanggi ito ni Coran at sinubukang barilin si Taylor. Ngunit binigyan siya ng hindi nakakargang armas. Pagkatapos ay binugbog ni Taylor si Coran at nakita niya ang mga talaan ng pagsusugal na nakatago sa jacket ni Coran mula noong kinuha niya ang mga ito habang hinanap nila ang bar. Bilang parusa, si Coran ay ipinatapon sa gubat ng walang mga panustos. Samantala, dinala ni Malcolm sa klinika ang isang bihirang itlog ng dinosaur. Hindi pa ito napipisa dahil sa depekto sa katawan, kaya nagsagawa ng operasyon si Elizabeth sa pamamagitan ng shell para ayusin ang binti ng sanggol. Sa wakas ay napisa ang itlog at pinahintulutan si Zoe na panatilihin ang dinosaur bilang isang alagang hayop. Sa gabi, binigyan ni Tom sina Josh at Sky ng mapa upang makipagkita kay Mira. Habang tumatawid ang mga bata sa gubat, pinalibutan sila ng Sixers at tinatakpan ang kanilang mga mata para dalhin sila sa kanilang pinuno. Inamin ni Mira na maaari siyang magpadala ng mga mensahe sa hinaharap at pumayag na dalhin ang kasintahan ni Josh. Ngunit bilang kapalit ay dapat siyang mangako na gagawa siya ng isang malaking pabor para kay Mira pagdating ng panahon. Makalipas ang ilang araw, isang bulalakaw ang lumitaw sa kalangitan at mabilis na bumagsak sa Earth.
nagiging sanhi ng pagputok ng electromagnetic pulse na nagpiprito sa electronics ng kolonya. Ang isang malaking fragment ng meteor ay gumagawa din ng isang epekto na ang mga shockwave ay nagdudulot ng matinding pinsala sa kolonya. Hindi nagtagal ay nakarating kay Mira ang balita ng pag-blackout ng kolonya, na nag-utos sa kanyang mga tauhan na tulungan siyang painin ang isang dinosaur. Ang malaking halimaw ay nagpapakita sa mga pintuan ng kolonya na handang umatake. Kaya nag-shoot sina Taylor at Jim ng ilang fire arrow para lumikha ng pader ng apoy sa pagitan ng kolonya at ng dinosaur. Sa sandaling iyon napansin ni Taylor na may mga arrow sa likod ng dinosaur, na nangangahulugang ito ay isang kaguluhan. Tumakbo ang duo sa lab at nahanap si Carter kasama ang dalawang Sixers na nagnanakaw ng misteryosong containment. Isang away ang naganap at habang sina Taylor at Jim ay abala sa pakikipaglaban, ginagamit ni Carter ang pagkakataong makatakas kasama ang pagpigil. Hinahabol siya ni Jim, ngunit sa kasamaang palad ay nawala siya sa dilim. Nakita ni Tom ang lahat ng ito at pumunta sa lab para pumatay ng isang kaaway para makuha ang tiwala ni Taylor. Sa umaga, inaayos din ni Tom ang ilang microchip na nagbabalik ng kapangyarihan sa kolonya. Ilang sandali pa ay sinalubong ni Mira at Carter si Lucas sa gubat para ibigay sa kanya ang containment. Binuksan niya ito at nakakita ng ilang graphics na kahawig ng mga malapit sa talon. Sinabi ni Lucas na ngayon ay kailangang pumili si tatay. Ipinahayag na siya ay anak ni Taylor. Pagkalipas ng ilang araw, ipinaalam ni Tom kay Josh na kailangan niyang magnakaw ng ilang bihirang gamot mula sa lab ng kanyang ina para kay Mira. Pero gusto muna ni Tom ng patunay na talagang kayang dalhin ng Sixers ang kanyang kasintahan. Dinala siya ni Tom sa hideout at gumamit si Mira ng espesyal na makina na nagpapahintulot kay Josh na makausap ang kanyang kasintahan sa hinaharap. Malapit sa beach, nakahanap sina Jim at Taylor ng isang patay na vampira at hinala ni Taylor na si Coran iyon, kaya nagpasya siyang manatili upang mag-imbestiga. Sinusundan niya ang isang bakas ng dugo at natagpuan si Coran na may nasugatan na binti. Nasaktan pala siya ng Komodo dragon na humahabol sa kanya sa gubat at naghihintay na mawalan ng malay si Coran para umatake. Nang sa wakas ay lumitaw ang Kodomo, madaling tinakot siya ni Taylor gamit ang isang malaking talim at ilang apoy. Pagkatapos ay sinabi ni Taylor kay Coran na upang matubos ang kanyang sarili, kailangan niyang hanapin ang Sixers at magpanggap na sumama sa kanila upang matuklasan kung sino ang espiya sa kolonya. Nang gabing iyon ay ninakaw ni Josh ang ng kanyang ina at gumawa si Tom ng kopya, binigyan din niya si Josh ng baril. Pagkatapos ay pumasok si Josh sa klinik at sinubukang gamitin ang peking sa kabinet, ngunit hindi ito gumana, kaya kailangan niyang barilin ang lock para makainom ng gamot. Ang impact ay nag-iwan ng mga pasa sa kanyang katawan. Sa umaga, sinisiyasat ni Jim at Elizabeth ang break-in. Samantala, nag-aalala si Josh na maaaring mangailangan ng gamot ang ilang pasyente, kaya pumunta siya sa bar para kumuha ng bote pabalik. Sinabi rin niya kay Tom na masyadong maraming tanong ang tatay niya, kaya binaril ni Tom ang isang lasenggo mula sa kanyang bar para i-frame siya. Pagdating ng lalaki sa klinik, nakita ni Elizabeth ang mga pasa at kinumpirma ng isang pagsusuri na iniinom niya ang gamot ng libangan. Sa gabi, nagpasya si Josh na sabihin sa kanyang mga magulang ang totoo. Pagpapakita ng bote ng gamot bilang patunay. Agad na hinarap ni Jim si Tom na kinumpirma na may paraan si Mira para makipag-usap sa hinaharap. Nang ipaalam ito ni Jim kay Taylor, ipinaliwanag ni Taylor na ang tanging taong may kakayahang lumikha ng naturang teknolohiya ay ang kanyang sariling anak na nawala ng matagal na ang nakalipas. Dahil tumangging magsalita pa si Tom, itinulong siya ni Taylor sa isang silid na may napakalakas na sirena. Lumipas ang mga araw at naglalagay na rin si Taylor ng mga gamit sa pagkain, pero hindi pa rin masisira si Thomas. Pagkaalis ni Taylor, iniisip ng isang nahihibang Tom na si Jim ay si Taylor at sinabing ilantad niya ito sa pamamagitan ng paglalantad sa kung ano ang kanyang inilibing sa ilalim ng si Pilgrim's Tree. Pumunta si Jim sa lab para hanapin ang Pilgrim's Tree sa isang mapa at nakita siya ni Malcolm. Kaya ipinaliwanag niya na ang punong ito ay kung saan nanatili si Taylor sa kanyang mga unang araw pagkatapos makarating sa Terra Nova. Kapag nasa kanya na ang lokasyon, pumunta si Jim sa puno at nagsimulang maghukay para lamang makahanap ng kalansay ng tao. Dinala ito ni Jim kay Elizabeth na nagtalan na ang katawan ay nawawala ang kanang braso at isang bali ng tadyang ay maaaring magpahiwatig na ang tao ay binaril. Naghihinala kay Taylor, hiniling ni Jim sa kanya na panatilihin sikreto ang balangkas. Sa gubat, si Mark at isang security team ay kumukuha ng mga supply sa Outpost Sham. Bigla silang tinambangan ng Sixers na nagnakaw ng lahat ng kanilang mga supply bago sila ibalik. Sa kolonya, napansin ni Maddie ang isang malaking tutubi at tinamaan ito upang ibagsak ito. Ang isang mas malapit na pagtingin ay nagpapakita ng isang microchip na nakatago sa katawan nito. Sinuri ni Malcolm ang chip at ipinaliwanag na ang tutubi ay ginamit tulad ng isang kalapati sa pagitan ni Mira at ng espiya. Hindi nagtagal ay bumalik ang team ni Mark at ibinahagi ang nangyari. Itinuro ng Washington na hindi niya inayos ang misyon na yon hanggang matapos maaresto si Tom. Kaya hindi siya pwedeng maging isiway. Pumayag si Taylor at sa wakas ay pinakawalan si Tom. Pagkatapos magpatakbo ng ilang pagsubok, natuklasan ni Elizabeth na ang skeleton ay hindi pag-aari ng sinumang manlalakbay sa mga talaan.
Dumating sila minsan sa pagitan ng pangalawa at pangatlong pilgrimages na hindi dapat posible. Pumunta si Jim upang harapin si Tom na nagbabahagi ng kwento. Si Tom ay dating isa sa mga bantay at isang gabi habang siya ay nagpapatrol. Nakarinig siya ng putok at nakita niya si Taylor sa tabi ng katawan. Hindi niya alam kung kaninong kalansay iyon, pero paulit-ulit lang na inuulit ni Taylor ang taong iyon na dumaan sa portal dahil ginawa ito ni Lucas. Sa katunayan iyon ang huling gabing may nakakita kay Lucas. Samantala, natuklasan ni Malcolm ang balangkas at iniulat ito kay Taylor. Nagpanggap si Jim na natagpuan niya ang balangkas salamat sa isang hindi kilalang tip at sinabi ni Taylor na malamang na ito ay isang patay na Sixer. Hindi niya pinapagalitan si Elizabeth sa pagtatago nito, nakakaiba sa lahat. Sa kalaunan ay pinagaling ni Malcolm ang tutubi at pinakawalan ito ni Taylor sa panahon ng Harvest Festival kaya walang makakauwi. Sinusundan nila ito sa paligid ng bayan at laking gulat nila nang makitang huminto ito sa bahay ni Jim. Sa parehong oras ang mga bata ay gumaganap ng isang dula tungkol sa simula ng Terra Nova at napansin ni Jim na ang isa sa mga founding general ay nawawalan ng braso. Bago siya makapag-imbestiga, hinanap siya ni Taylor upang arestuhin siya. Nakakulong si Jim at nag-alok si Taylor na palayain siya kung ibinaba niya ang investigasyon sa balangkas. Ngunit tumanggi si Jim at tinanong si Taylor kung pinatay niya ang general. Inamin ni Taylor na ginawa niya ito para pigilan muna ang general na patayin siya. Sinasabi niya na ang general ay ipinadala ng parehong mga tao na nagpadala ng Sixers at hindi sila naniniwala sa isang bagong simula. Ang kanilang layunin ay ipadala ang mga likas na yaman ng Terra Nova sa hinaharap upang gumawa ng negosyo. Nagtatrabaho din si Lucas para sa kanila at sinira ni Taylor ang kanyang trabaho kaya tumakas si Lucas. Nang hinabol siya ni Taylor, nakita niyang binubuksan ni Lucas ang portal para sa general na nagtangkang pumatay kay Taylor upang maging bagong pinuno. Nauna siyang pinatay ni Taylor ngunit hindi niya kayang patayin ang sarili niyang anak at nakatakas si Lucas. Dahil si Jim ay nagpapakita ng pag-unawa, pinalaya siya ni Taylor dahil sigurado siyang hindi siya ang espiya. Maya-maya ay inanunsyo ni Taylor na aalis siya sa isang 24 na oras na paghahanap at iniwan si Jim sa pamamahala. Habang ginalugad ni Taylor ang lugar sa paligid ng talon, nakita niya ang higit pang mga equation ni Lucas na nakaukit sa mga kalapit na bato. Mayroon ding mga labi ng campfire na nagpapahiwatig na naroon si Lucas. Biglang sumulpot si Mira sa likod niya at hinawakan siya sa tinutukan ng baril na sinasabing papalapit na si Lucas sa paggawa ng two-way time portal. Pagkatapos ay tinali niya si Taylor para isama siya. Sinubukan ni Taylor na tumakas at binaril siya ni Mira, ngunit hindi bababa sa ngayon ay mayroon siyang kuko ng dinosaur na kinuha niya mula sa lupa. Habang patuloy silang gumagalaw ay ginagamit ni Taylor ang kuko upang putulin ang mga lubid at naghihintay ng distraksyon na umatake kay Mira na lumaban ng husto ngunit natalo. Kinuha ni Taylor ang kanyang baril at pinilit siyang sumama sa kanya, ngunit masasabi nilang may sumusunod sa kanila. Ilang sandali pa ay natagpuan sila ng dalawang dinosaur, kaya binaril sila ni Taylor bago tumakbo kasama si Mira. Nakarating sila sa gilid ng talon at walang choice si Taylor kundi putulin ang mga lubid ni Mira. Tapos tumalon silang dalawa sa tubig. Nagagawa nilang lumangoy para ligtas, ngunit nawala ang kanilang mga baril. Alam ng doon na mahahanap sila ng mga dinosaur sa lalong madaling panahon, kaya pumayag silang magtulungan upang mabuhay. Bumubuo sila ng busog, mga palaso at isang sibat na kanilang sinisindi sa apoy. Pagdating ng unang dinosaur, sabay silang umatake at naghihirap ang hayop sa ilalim ng apoy. Tinitingnan ng pangalawang dinosaur ang estado ng kanyang asawa at nagpa siyang umalis ng magkasama. Pagkatapos ay naghiwalay sina Taylor at Mira. Sa kolonya, napansin ng mga bantay sa watchtower ang isang kumikislap na liwanag na nagmumula sa gubat. Napagpasyahan ni Jim na ang liwanag na ito ay dapat ang paraan na ginagamit ng Sixers upang makipag-usap sa espiya sa loob ng kolonya. Kaya sinabi ni Jim kay Mark at isa pang sundalo na bantayan ang mga ilaw na nagmumula sa loob ng mga pader ng kolonya. Nakahanap si Mark ng isang kumikislap na ilaw na nagmumula sa hindi natapos na pagpapaunlad ng pabahay. Nagmamadali silang pumunta sa gusali, ngunit wala silang nakitang tao sa loob. Si Sky ay nagtatago sa malapit na may salamin sa kanyang kamay at dumudugo mula sa isang sugat, ngunit siya ay tumakas nang marinig niya ang mga sundalo. Nakarating siya sa klinik at nagawa niyang magnakaw ng healing spray para gumaling ang sugat. Bumalik sa hindi natapos na bahay. Nakakita si Jim ng isang patak ng dugo nang hindi sinasadya sa isang lata ng paint sealant. Sinusubukan niyang kolektahin ang patak, ngunit kapag hinawakan niya ito, ang dugo ay agad na kumalat sa likido na nagpapalabnaw dito. Dinala niya ito kay Malcolm at iniistorbo siya hanggang sa pumayag siyang subukang kumuha ng malinis na sample. Samantala, may meeting si Sky sa Sixers, ngunit hindi siya makaalis sa kolonya dahil nadoble ang seguridad. Sa sandaling iyon ay nakita niya si Josh na naghahanda na lumabas para sa detalye ng trabaho at niyaya niya ang sarili na sumama. Pagkarating nila sa working area, binanggit ni Sky na pupunta siya sa check-in kasama ang foreman, ngunit sa halip ay lumabas siya upang salubungin ang Sixers. Dinala nila siya sa hideout at ibinigay niya sa kanila ang intel na mayroon siya kapalit ng pagkikita niya sa kanyang ina, na may matinding sakit at nakakakuha lamang ng gamot kung si Sky ay nagdala ng intel sa oras.
Salamat sa pagsisikap ni Malcolm, nakakuha si Jim ng malinis na sample ng dugo na dinadala niya kay Elizabeth. Ang sample ay hindi masyadong malinaw kaya ang mga resulta ng DNA ay magiging handa sa susunod na araw. Sa kalagitnaan ng gabi, pumasok si Sky sa klinika para sirain ang sample ng dugo. Sa umaga, nahanap nina Elizabeth at Jim ang nawasak na sample at napagtanto na isang tao lang na nagtatrabaho sa klinika ang makaka-access nito dahil walang sirang mga kandado. Sinusuri pa rin ni Elizabeth ang nawasak na sample at may sapat na data upang makumpirma na ang espiya ay isang babae. Nang bumalik si Taylor sa kolonya, napansin niyang kakaiba ang kinikilos ni Sky. Pansamantala, sinubukan ni Zoe na itago ang kanyang alagang dinosaur dahil gusto ng mga matatanda na palabasin ito sa ligaw, ngunit nahuli siya. Pagkatapos ay dinala ng kanyang pamilya si Zoe sa labas ng gate at sama-sama nilang pinalaya ang maliit na lalaki na mabilis na inampon ng isang may sapat na gulang na dinosauro. Maya-maya ay naglagay si Taylor ng mga bantay sa paligid ng terminus, ang makina na magbubukas ng portal. Malapit na dumating ang 11 pilgrimage at ayaw niyang maabot sila ng Sixers. Tinatanong ni Jim ang lahat ng babaeng nagtatrabaho sa klinik at ginamit ni Sky si Josh bilang kanyang alibi. Pagkatapos ay hiniling ni Sky kay Josh na takpan siya at sinabing ng gabing iyon ay kumukuha siya ng tanso mula sa maintenance para sa isang personal na proyekto. Matapos ang ilang pag-aalinlangan ay pumayag si Josh. Nang gabing iyon ay lumabas si Sky upang bisitahin ang kanyang ina at laking gulat niya nang makita si Lucas doon. Ipinaliwanag niya na natuklasan niya kung paano dalhin ang mga tao mula sa Terra Nova patungo sa hinaharap. Ngunit ang mga huling kalkulasyon ay tatagal ng mga linggo. Gusto ni Lucas na gamitin ni Sky ang pangunahing supercomputer ng kolonya upang gawin ito ng mabilis o papatayin niya ang kanyang ina. Samantala, nagpadala si Jim ng security camera sa isang drainage ditch na maaaring maging daan papasok at palabas ng kolonya. Pagkatapos ay tinanong niya si Josh tungkol sa kwento ni Sky at si Josh ang nag-cover para sa kanya. Kinaumagahan, inilagay ni Sky ang data ni Lucas sa computer ng kolonya at mabilis itong natapos bago ito ibalik. Kapag sinubukan niyang magtanong kay Lucas, pinaalis siya nito. Ang maliit na biyahe niya ay nakunan ng kamera at hinarap ni Jim si Josh na nagsasabi sa kanya ng totoo. Sa susunod na maglaro ng chess si Taylor kay Sky. Kaswal niyang binanggit ang susunod na supply convoy na pupunta sa Outpost 3. Nahulog si Sky sa pain at nakita siyang umalis muli sa kolonya. Sa pag-akalang sasalakay ng Sixers ang convoy, nag-organisa ang koponan ni Taylor ng plano na tambangan muna sila, ngunit ang tanging bagay na gumagalaw sa gitna ng mga puno ay ilang dinosaur. Sa hideout ng Sixers, nagalit si Mira na hindi sinabi ni Sky sa kanya ang tungkol sa convoy. Nang sabihin ni Sky na hindi niya alam, nagbanta si Mira na ipagkait ang gamot ng ina maliban kung magbibigay siya ng mas mahusay na impormasyon. Sumagot si Sky na tinulungan niya si Lucas. Na hindi alam ni Mira at kung anuman ang mangyari sa kanyang ina ay aalis na siya. Pagkatapos ay inanunsyo ni Lucas na babalik siya sa hinaharap at sinabihan si Sky na huwag nang bumalik sa kolonya dahil papatayin ng kanyang mga amo ang lahat ng lumalaban. Nakonsensya, inamin ni Sky sa kanyang ina na isa siyang espiya. Itinuro ng matandang babae na halos tapos na ang kanyang oras, kaya dapat pumunta si Sky sa kolonya at bigyan ng babala ang lahat. Pagkatapos ng isang emosyonal na paalam, umalis si Sky. Sa kolonya, nakita ni Jim ang mga nahack na card na ginamit ni Sky para ma-access ang relay station sham, kaya pumunta sila roon at hanapin ang lugar kung saan itinatago ni Sky ang kanyang baril. Sa sandaling iyon ay nagpakita si Sky at sinabi sa kanila ang lahat. Samantala, nakita ng mga gwardiya malapit sa terminus na nag-activate ang makina sa isang segundo. Sinusubukan nilang bigyan ng babala si Taylor, ngunit hindi gumagana ang radyo. Nagpakita si Lucas at pinaputok ng enerhiya ang terminus na nagpabagsak sa lahat ng mga sundalo. Sa kalaunan ay dumating sina Jim at Taylor at nagbanta na magbaril, ngunit itinuro ni Lucas na kung gagawin nila yon ay sisirain nila ang portal. Putulin ang Terra Nova mula sa hinaharap magpakailanman. Pagkatapos ay pumasok si Lucas sa terminus at nawala. Nang bumalik si Sky sa kolonya, laking gulat niya nang makita ang kanyang ina doon. Iniligtas pala siya ni Coran sa utos ni Taylor. Sa umaga sinabi ni Taylor sa kolonya na sila ay atake. Pero lalaban sila hanggang sa huli. Sa hinaharap, tinatanaw ni Lucas ang pagsasanay ng isang malakas na puwersang militar sa ilalim ng pangangasiwa ng kanyang amo na si Dr. Weaver. Sa Terra Nova, sina Taylor at Jim ay nagsiset up ng isang malakas na depensa sa harap ng terminus. Nagtanong si Dunham kung bakit hindi na lang nila sirain ang portal, kaya ipinaliwanag ni Malcolm na magbubukas na lang sila ng bago sa ibang lugar. Sa lalong madaling panahon ang portal ay nag-activate at ang ika-11 pilgrimage ay nagsimulang dumaan. Sa una ay parang mga normal na tao, kasama na ang girlfriend ni Josh. Biglang lumitaw ang isang lalaki na may dalang bomba sa ilalim ng kanyang damit at ang nagresultang pagsabog ay nagpabagsak sa lahat ng mga tropa. Maya-maya ay nagising si Jim sa klinika at hindi makita ang kanyang asawa. Naglalakad siya sa labas at natuklasan na ang kolonya ay nawasak. Hindi siya pinapasok ng mga gwardiya sa opisina at napansin niyang sina Lucas, Weaver at Mira ang may hawak na ngayon.
Sa sandaling iyon ay nahanap siya ni Elizabeth at dinala siya pabalik sa klinika na nagpapaliwanag na 3 araw na ang nakalipas mula noong pagsabog. Matapos matalo ang mga tropa, nagdala si Lucas ng isang malaking hukbo at napilitang sumuko ang kolonya upang maiwasang mawalan ng mas maraming tao. Gayunpaman, walang nakakaalam kung nasaan si Taylor. Pagkatapos ay sinuri ni Jim ang kanyang mga anak at nakitang nagdadalamhati si Josh dahil patay na ang kanyang kasintahan. Susunod na nakilala niya ang Washington, na nagsabi sa kanya na ang portal ay nawasak ng pagsabog ngunit ang hukbo ni Weaver ay nagdala ng bago na maaaring pumunta sa magkabilang direksyon. Ang portal na iyon ay nasira ng isang dinosaur. Kaya pinipilit nilang ayusin si Malcolm. Pumunta si Jim sa lab at sinabihan si Malcolm na huminto sa pagtatrabaho. Ngunit si Malcolm ay masyadong natakot sa mga kahihinatnan matapos makita ang kanyang lab assistant na pinahirapan at brutal na pinatay. Nang magpakita si Mira upang tanungin si Jim tungkol kay Taylor, nagkunwari si Jim na hindi niya naririnig ang mga ito at sinabi ni Malcolm sa kanila ang pagsabog na naging sanhi ng pagkapilay sa pag-isip ni Jim. Sa klinika, tinatanggal ni Elizabeth ang mga bala at shrapnel mula sa mga sugatang sundalo nang mapansin niyang lahat ng bala ay may numero sa mga iyon. Ipinakita niya kay Jim at napagtanto niya na sila ay mga coordinate ng mapa upang mahanap si Taylor. Naghahanda sina Lucas at Weaver na lumabas upang matukoy ang katayuan ng meteoric ore. Nalubhang mahalaga sa hinaharap. Ang mga sasakyan ay biglang hinarang ng isang lalaking naka-wheelchair. Nagumagambala sa kanila para makalusot si Jim sa isa sa mga truck. Hindi nagtagal ay nakarating sila sa lambak. Napuno ng toneladang meteoric ore. Kailangan lang nilang alisin muna ang wildlife at si Weaver ay nag-shoot ng dinosaur para masaya. Habang pinag-uusapan ng mga lalaki ang isang bomba na lilinis sa buong lugar. Pumuslit si Jim at nakipagkita kay Taylor, Mark, Dunham at iba pang nakaligtas na mga sundalo. Ipinaalam ni Jim sa kanila ang sitwasyon at gumawa sila ng plano. Pagkatapos iset up ng grupo ni Weaver ang bomba sa gitna ng gubat, nilapitan ito ng team ni Taylor para simulan ang pagdisable nito. Na maaaring magtagal. Nakita sila ni Weaver mula sa malayo at gusto ni Lucas na paputukin ito para patayin ang kanyang ama. Ngunit ipinaliwanag ng mga sundalo na hindi nila magagawa dahil nasa loob pa rin sila ng blast zone. Hindi pinindot ni Weaver ang buton hanggat hindi ligtas si Lucas at huli na ang lahat. Nadisable na ng grupo ni Taylor ang bomba. Nang marinig na nanalo ang kanyang ama, nagalit si Lucas na nagsimulang mag-shoot ng mga missile sa lambak. Agad na sumakay ang team ni Taylor sa kanilang sasakyan at tumakas na lalong ikinagalit ni Lucas. Pagkatapos ay binigyan ni Taylor si Jim ng isang tracker bago siya bumalik sa kolonya. Nang makita siya ng mga bantay, kunwaring disoriented siya at natatarantang natalisod sa labas ng gate. Iniuwi siya ng mga gwardiya at sinabihan si Elizabeth na kapag nahuli siyang muli sa labas ng gate, siya ay papatayin. Kinabukasan ay inilagay ni Jim ang tracker sa truck ng kaaway. Ngayon sa tuwing magpapadala si Weaver ng truck, madaling ibinaba sila ni Taylor at ng kanyang koponan. Sa bar, masyado nang natouch si Lucas kay Sky, kaya hinampas siya ni Josh ng tray at sinimulan siyang bugbugin. Agad naman siyang kinaladkad ng mga guard at hinawakan para maibalik ni Lucas ang mga suntok. Tumakbo si Sky para hanapin si Jim na sumugod sa bar at sinaktan din si Lucas. Pagkatapos ay sinimulan niyang labanan ang mga gwardiya, ngunit napakarami sa kanila at nalulupig siya. Inanap ni Lucas ang tracker sa bulsa ni Jim, ngunit tumanggi si Jim na sabihin sa kanya ang lokasyon ni Taylor. Kaya nakakulong sina Josh at Jim. Gayunpaman, hindi nagtagal ay inilabas si Josh sa ilalim ng kahilingan ni Sky. Dahil hindi pa rin nagsasalita si Jim, kumuha si Lucas ng taser para pahirapan siya. Samantala, pumunta si Weaver sa infirmary upang magtanong tungkol sa ilang kagat ng insekto, ngunit nagsimula siyang sumama pagkatapos bigyan siya ng isang hours ng iniksyon. Sinabi sa kanya ni Elizabeth na naturukan siya ng larvae ng mga parasito na bumabaon sa utak hanggang sa mapatay nila ang kanilang biktima. Bibigyan lang niya siya ng antidote kung pakakawalan niya si Jim. Bumalik kay Jim. Patuloy pa rin siya sa pagpapahirap pero tinanong niya pa rin si Lucas kung bakit galit na galit siya kay Taylor. Ipinaliwanag ni Lucas na sa panahon ng digmaan, ang kanyang pamilya ay nahuli at ginawa ng kaaway si Taylor na iligtas ang isang tao. Kaya pinili niya si Lucas. Siya ay nagbibinata pa lamang noon at napilitan siyang panoorin kung paano unti-unting pinatay ang kanyang ina sa harap niya. Iniisip ni Lucas na pinagsisihan ng kanyang ama ang kanyang pagsilang dahil kinailangan niyang isakripisyo ang kanyang asawa para iligtas siya. Ang pagpapahirap ay nagambala ni Weaver na nagsabi kay Lucas na natagpuan ng mga sundalo si Taylor at hinahabol siya. Umalis si Lucas para sumama sa kanila at tinulungan ni Weaver si Jim na makatakas. Sa bahay ni Jim, tinurok ni Elizabeth si Weaver ng gamot na pampakalma at ipinaliwanag na hindi siya kailanman nagbigay sa kanya ng mga parasito na yon, madali lang siyang nalinlang dahil siya ay isang hypochondriac. Pagkatapos ay tinulungan ng buong pamilya si Jim na makatakas bago pa man mahuli si Lucas sa kasinungalingan at tumakbo sa bahay ni Jim. Lamang upang mahanap ito walang laman maliban sa isang natutulog Weaver. Pagkaraan ay binigyan ng Washington ang pamilya ng isang mensahe bago i-activate ang ilang mga pampasabog sa paligid ng kolonya. Habang ang mga gwardiya ay ginulo sa pagsuri sa apoy.
Ang grupo ni Jim ay lumabas ng kolonya at iniligtas ng pangkat ni Taylor. Mabilis na nahuli ng mga sundalo ang Washington at dahil tumanggi siyang magsalita, pinatay siya ni Lucas. Nang makarating ang pamilya sa kampo ng Taylor, ibinahagi ni Jim ang huling mensahe ng Washington. Alam ni Taylor na tumutukoy ito sa isang mahalagang labanan na kanilang nakipaglaban sa panahon ng digmaan at hulaan na gusto ni Washington na gumamit siya ng katulad na diskarte. Nangangahulugan ito na dapat nilang sirain ang portal kahit na nangangahulugan ito na hindi na muling kumonekta sa hinaharap. Sa umaga ay naghahanda sila ng isang plano. Si Mark at Dunham ay nagbibihis bilang mga sundalo ng kaaway at kahit na may isang truck na kanilang ninakaw. Inayos ng isang sundalo ang bombang na disable nila noong isang araw. At binigyan ni Elizabeth ng espesyal na iniksyon si Jim. Kapag kumpleto na ang bagong portal, gusto ni Lucas na dalhin ito sa gubat para simulan ang paglipat ng meteoric ore. Si Sky ay nanumpa ng katapatan sa kanya at kinukumbinsi siya na isama siya. Habang nasa biyahe, sinabi ni Sky kay Lucas na alam niya kung paano makipag-ugnayan kay Taylor at inihinto ni Lucas ang truck habang patuloy na umaandar ang ibang mga sasakyan. Pagkatapos ay lumabas sina Dunham at Mark para kunin si Lucas. Kinuha nila ang sa truck ni Lucas at inilagay ito sa kanilang peking truck kung saan nagtatago si Jim sa mga kargamento. Ang truck ay matagumpay na pumasa sa inspeksyon at ang kargamento ay ipinadala sa hinaharap. Sa sandaling tumalikod si Sky, nakala si Lucas sa mga lubid at napatumba siya. Kasabay nito ay pinindot ni Malcolm ang pangalawang buton na na-install niya para hindi gumana ang portal. Nagkunwari siyang sinira ito ng mga sundalo nang ilipat nila ito at ibinalita niyang pupunta siya sa kolonya para kumuha ng mga bagong piyesa, umaasang makakabili ng oras. Sa hinaharap, ipinapakita ng Weaver ang lahat ng mga lalagyan sa mga potensyal na mamimili. Nang makarating sila kay Jim, ginagamit niya ang iniksyon ni Elizabeth para magising ang sedated dinosaur na kasama niyang naglakbay. Tumakas si Weaver habang kinakain ng dinosaur ang mga bumibili at si Jim ay palihim na kasama ang bomba. Sa sandaling iyon ay natagpuan siya ng mga gwardiya at naganap ang isang labanan kaya kailangan niyang magtago. Kapag nakahanap siya ng bagong lugar, tumalon siya sa mga gwardiya mula sa itaas at pinatumba sila. Ngayon ay sa wakas ay may install na niya ang bomba at tumakas habang nagsisimula ang mga pagsabog sa likuran niya. Noong nakaraan, nagising si Sky at nakitang wala na si Lucas, kaya ipinaalam niya kay Taylor sa pamamagitan ng radyo. Tumakbo si Taylor sa gubat at mabilis na hinanap ang kanyang anak upang simulan siyang bugbugin. Umangha si Lucas na kayang talunin ni Taylor ang sarili niyang anak, kaya sumagot si Taylor na natutuwa siyang patay na ang kanyang asawa dahil mahihiya ito sa naging kalagayan ni Lucas. Sinabi ng umiiyak na si Lucas na hindi niya kasalanan ang pagkamatay niya at naiwan si Taylor sa pagkabigla. Nalaman ko lang na all this time ay sinisisi ni Lucas ang sarili niya. Pagkatapos ay niyakap ni Lucas si Taylor habang humihingi ng tawad, ngunit isang lansihin ang saksakin siya. Nang tatapusin na ni Lucas ang kanyang ama, nagpakita si Sky at pinagbabaril si Lucas. She rushes to help Taylor but when they turn around, wala na si Lucas. Sa hinaharap, ang pagtakas ni Jim ay hinarangan ni Weaver. Gayunpaman, ang dinosaur ay nagpapakita rin at pinapatay si Weaver sa napakalaking buwan nito. Pagkatapos ay hinabol ng dinosaur si Jim habang tumatakbo siya patungo sa portal. Dose-dose ng mga pagsabog na nangyayari sa kanilang paligid hanggang sa mismong portal ay nawasak. Sa kabutihang palad ay nagawang tumawid ni Jim sa tamang oras at muling nakasama si Elizabeth. Sa gabi habang nagpapahinga ang team, nakatanggap si Taylor ng tawag mula kay Tom, na nagpapaliwanag na ang lahat ng mga kalaban na sundalo ay umalis sa kolonya. Kinaumagahan ay bumalik ang lahat sa kolonya upang simulan ang muling pagtatayo. Si Mark ay namamahala upang subaybayan ang mga truck ng kaaway at ipaalam kay Taylor na sila ay pumunta sa Badlands na hindi makatwiran dahil parang wala doon. Naalala ni Jim na ipinagpalit nila ang kanyang lalagyan ng isa mula sa Badlands. Kaya hinanap nila ang orihinal. Binuksan nila ito at laking gulat nila nang matuklasan ang mga labi ng isang barkong ika-18 siglo.